Ikaw ay aming patuloy, O Diyos, na tinataas ngayong gabi nito, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord God. As church, we give our best praise and worship sa ating Kristo buhay.
bumaba ang other kapamilya ni Pastor Bessie, ang kanyang other half na si Pastor John and Janine. Kahit na night shift, wala pang tulog. Kahit maulan daw sa bagyo, pinilit pa rin nilang bumaba. Makasama lang tayo. Pulihin mo lang ito. So I think before I introduce the speaker, nakilala ko si Pastor John and the family nung birthday ko. Dahil umakyat po kami ng Baguio. So first time ko nakilala ang kanyang, ang pamilya ni Pastor Daisy. Si Pastor Daisy is ay aking kinakapatid at hindi lang kinakapatid. Kapatid ko po sa Panginoon at kapatid ko po sa SBI. Kung saan po kami pinagtapos ng Panginoon na ano ba yan? Na-pray sa kamay ng mga madre at muntik na kami mag-madre. Pero hindi huminto ang tawag ng Panginoon sa amin doon. Na yung pangarap ng Panginoon hindi lang para pagmamadre, kundi hinabol pa rin po kami na makapaglingkod sa Kanya. At si Pastor Daisy, nakita niya ang kanyang other half. Si Pastor Jan na ang magsasabi nun kung paano sila magkita. So, bago ko i-introduce, I think mas maganda tumayo ang buong pamilya ni Pastor Daisy and Pastor Jan at purihin natin po ang Panginoon. Si Janine, kararating, at syempre, yung mga nagturo at nagsakripisyo, si Angelica and Deborah, and of course, Pastor Daisy na nakasama natin sila ng ilang gabi. Palakpakan po natin ang pamilyang ito na willing na magsakripisyo na bumaba sa malamig na lugar at magpapainit at mag-iispa dito sa Alok Puta. Purihin po natin ang Panginoon. At Pastor John, na-please ba kayo sa buhay nila? Parang kulang mga kabataan. Mayroon ba kayong natutunan? Sa talento at gift na binigay ng Panginoon, they freely receive and they are willing to freely give. Na-bless ba kayo? Yung bless na sigaw na totoong na-bless? Gusto nyo ba silang bumalik muli? Gusto nyo umakyat sa bagyo? Pastor Jan! Oh, nag-amin na si Pastor Jan, uno ng pamilya. Kung kaya nyo ba kami i-welcome na guluhin namin kayo doon sa bundok? Maraming salamat. Dahil hindi tayo magtatapos nito. Ang Pastor John, I think ikaw na ang magtatapos ng gusto kong sabihin. Hindi ko natatagalan. And kayo na po ang magbabahagi at magpapalakas. Mamaya ipag-print po natin ang pamilyang ito. Akala ko nung pagtapos namin sa SPI, sa St. Benedict Institute with Pastor Jane Daisy, ay hanggang doon lang kami. Pero hinanap niya ako sa Facebook. Ganon yung relasyon namin. Magpapasalamat kami dahil may binigay ng Panginoon ng Facebook. Gamitin po natin sa magandang at nakakabuti sa atin. Hanapin natin yung mga taong nakaka-input ng magandang value sa ating buhay. Purihin po natin, Panginoon. Pastor John, it's your turn. Maraming pong salamat sa pagbaba sa mainit na lugar dito sa BBTC Buthaw. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang hapon, Gabi. magandang gabi. Annyeonghaseyo. Ano sa'yo? Ako po si Pastor Jan. Ito yung mga anak ko
No, meron pa yung sana sa Manila. Ako'y nagpapasalamat dahil sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay nagmula sa pinakaliblib ng mundo. Nalampasan niyo pa ang bagyo. Sana, mga kabataan, ay ini-encourage ko kayo, marami kayong mararating. Kapag kayo po ay nag-commit sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, so, di ko na pahabain. Mamaya tayo mag-usap-usap kasi kapag ako po ang mag-introduce ng kwento ko kung paano nagkita kami sa asawa ko, kung saan kami napadpad. Baka 3 araw tayo na magkita-kita sa kwento na yan. Kasi 13 years kami sa Nueva Ecija. Bago po kami magkasawa sa aking asawa noong 1995, nagpapastor na ako sa Nueva Ecija. Nag-aral din ako sa Pangasinan. Pero bago ako mapunta doon ay marami akong pinagdaanan, no? Na ako ay galing sa liblib, sabi ko na walang natapos, walang. Ako ay nagmula sa wala. No? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, may ginawa ang Diyos sa akin. Kaya ako ay nakatayo sa harapan ninyo sa gabi nito. Kaya alam ko na ang bawat isa sa atin may gagawin ang Diyos. Amen? Amen. Kaya handa natin ang iyong Biblia. Buksan natin sa Acts 26. Acts 26, verse 13 hanggang 19. Sabi po dito, "At the midday, O King, I saw on the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and then that journey with me. And when we were all fallen on the earth, I heard a voice saying unto me in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the rock. And I said, Who are you, Lord? And said, I am Jesus whom you are persecuting. And, at pinagkagawin ng Tagalog, datapwat, bumangon ka at ikaw ay tumindig sa inyong mga paa sapagkat dahil dito ipapakita ko sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi, di naman ang mga bagay na nakita mo at sa akin at mga bagay na pakikita ko sa iyo. 17, delivering you from the people, from the Gentiles, unto whom I will send you. 18, to open their eyes, that they may turn from darkness to the light, and from the power of Satan unto God, that they may receive the remission of sin, and inherit among them that are sanctified by faith in me. Verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay makabalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang mga mana ng kasamahan sa mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Verse 19, as our text, wherefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Mga kapatid, ang gusto kong
ipahayag sa umagang ito, gabing ito, ay heavenly vision. Sabi ni Pastora kasi, mangangaral ako ng pagkasinansi. Kaya may mga hinalo ko, pero bahala si Pastora kung siya nang mag-interpret. Ang heavenly vision, masantos siya ng tawon. Alam niyo, maintindihan ko sa panggalinansi dahil ang salita ninyo ay galing sa amin. Yung mga taga-Pangasinan galing sa amin, inahagos ng ilog sa alam niyo anong ilog yan? Ang Burayan River. Naulog daw yung ulo, kaya nabago yung salitang Ibaloy maging Pangasinansi. Kaya actually, Ibaloy, Talamaya, and Pangasinan is halos sa same. Pero meron sa part na yung salita ninyo ay baliktad sa aming salita. Amen? So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Lord Jesus, we thank you for this afternoon. Ang aming pong pagpupuri, pagsamba, kayo po ang Diyos na tumawag sa amin upang kami po ay maging karapat-dapat. Ang iyong lingkod na gagamitin, takpan mo ako ng iyong kapangyarihan ng banal dugo upang lahat po ng salita na lalabas sa aking bibig ay nagmumura sa inyo. Pagpalain mo ang mga kabataan, lahat po naririto, kayo po ang manguna at ang banal Espiritu Santo ang gumawa sa aming pong kalagitnaan. Yung salita ng hayag ay maging aral, maging trabaho mo sa bawat isa sa amin upang kami po ay pagpalain dahil kayo po ang Diyos na may akda at pumili sa aming lahat upang magpuri at magpasalamat. Dahil kayo po ang Diyos, kami po ay nananalangin na gumawa po kayo ng kapabalaghan sa hapon nito sa aming buhay upang lahat po kami ay maging manggagawa ng iyong salita, lalong-lalo na ang mga kabataan at ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. So, ang sinabi ko, ang ating pong topic is masantos ng yaneneng. Tawon? Tawon. I-correct niyo kasi kinonsult ko si dictionary, kinonsult ko yung mga kwan, pero yung pronunciation ko kasi nahilo dahil I can speak Korea, makapagsulat. Sa amin kasi marami din kami salita. Sa Bugyas, Kantanay, 4 ang salita. Sa amin Nakalamuya, 4 ang salita. Sa Ibaloy, 4 ang salita. So, ang daming salita na ating pong ginagamit and we can speak sa mga dialect na yan. So, yun po yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Actually, itong Acts chapter 6 is an statement of Paul na siya po ay nasa harap ni King Agrippa, defending his faith against sa accusation na siya ay hinuli dahil nangangaral sa salita ng Diyos. At kung babasahin natin sa Acts chapter 6, isa sa mga pinagkadiinan niya dito is siya po ay isang pari, a Pharisee. At kapag sinabi natin Pharisee, kailangan na alam nila yung salita ng Diyos. Kaya nagagalak ako, nag-observe ako, nag-video ko kasi kanina, dahil mga kabataan, marami silang alam na Bible. Pero sana, hindi niyo lang alam yung Genesis to Revelation, kundi alam niyo ang ibig sabihin. At alam niyo kung saan si Jesus doon. Kung pwede natin matagpuan si Jesus doon.
Dahil, nung natagpuan ni Saul si Jesus sa daan ng Damascus, at yun po yung sinulat niya dito, na inulit niya yung conversion na sa Acts chapter 9, sinulat niya dito sa Acts chapter 26 upang idepensa at sabihin niya kung bakit siya nangangaral. Nung umalis siya sa Acts chapter 9, humingi siya ng pahintulot sa pinakamataas na pari upang pumunta sa Jerusalem, upang pahirapan yung mga Kristiyano. Pero sa paglabas niya, papunta sa Jerusalem, diyan po hinuli ng Panginoon. Kaya ang unang ating pong makikita is the encounter ni San Pablo kay Jesus. Dapat ang bawat isa sa atin na-encounter yung si Jesus in yung personal life. Amen? Amen. Masabi niyo, kapag tatanungin ko kayo sa hapon ito, tulad ni San Pablo, nakita niya si Jesus. Hindi lang niya nakita, nakausap niya. Di ba? Nung bumagsak siya, at may nagsalita, sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sabi ni Saul, sino ka? So nag-usap sila. Sumagot, ako si Jesus na inyong pinapahirapan. So nag-umpisa doon yung communication, yung encounter, at mayroong sinabi ni Jesus sa kanya. Ngunit tumayo ka, sabi niya, at padadala kita sa mga hentil. Amen? Kaya nagalak ako dahil si Josephine, Pastora Josephine, maging joy na ngayon. Amen? Ganon din sa inyo. Kapag na-encounter nyo si Jesus sa buhay nyo, mapapalitan yung pangalan niya. May ibig sabihin niya. Dahil, yung salitang Saul, pinalitan na po. Anong ibig sabihin na? May ibig sabihin niya. So, alam niyo, bilang isang Pharisee, mas lumalim ang pananampalataya ni Pablo dahil nung nabasa niya ang bawat Biblia mula sa Genesis, hindi siya nahirapan na sumunod at maglingkod dahil every book of the Bible, nakita niya si Jesus. Gusto bang sabihin ko sa iyo kung paano niya nakita si Jesus? Amen. Sa Genesis, nakita ni San Pablo si Jesus ay the seed of the woman. No? Aliwan bukal binhi. Kwanto. Sa Exodus, Jesus is the Passover Lamb. Si Jesus so Kordero na Diyos. Sa Leviticus, nakita ni San Pablo na Jesus is our high priest. Hebrew chapter 8 verse 1 and 2. Si Jesus, sang katagayan, ya pahadi tayo. In Numbers, Jesus is the pillar of the sa Numbers, Jesus is the pillar of the clouds by day and the pillar of fire by night. Si Jesus, so haligi ng ulap at agaw, tan haligi ng bukoy at lami. Tanan. So, Jesus, in Deuteronomy, Jesus is the prophet like Moses. In Joshua, Jesus is the captain of our salvation. In Judges, Jesus is our judge and the lawgiver.
Ruth, Jesus is the kinsman redeemer. 1 and 2 Samuel, Jesus is our trusted prophet. 1 and 2 Kings, Jesus is the reigning king. And the same in 1 and 2 Chronicles, sa Israel, Jesus is the rebuilder of our broken walls of our life. Si Jesus Kristo, sumanagaway tan mangibangon na abag na pader na bilay. And in Esther, Jesus is our Mordecai. In Job, Jesus is our everlasting Redeemer. In Psalms, Jesus is our Shepherd. In Proverbs, Jesus is our wisdom. In Ecclesiastes, Jesus is our wisdom. In Song of Song, Jesus is our loving bride and groom. In Isaiah, Jesus is our Prince of Peace. In Jeremiah, Jesus is our righteous branch. In Lamentation, Jesus is our weeping prophet. In Ezekiel, Jesus is our wonderful faced man. In Daniel, Jesus is the fourth man in the middle of the fire furnace. Hosea, Jesus is the faithful husband, married to a backslider. And Joel, Jesus is the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Amos, Jesus is the burden bearer. In Obadiah, Jesus is the mighty to save. And Jonah, Jesus is the great missionary. In Micah, Jesus is the messenger with a beautiful feet. In Nahum, Jesus is avenger of God elect. In Habakkuk, Jesus is our avenger, the same. And Zephaniah, Jesus, He is our Savior. In Haggai, Jesus is the restorer of the lost heritage. In Zechariah, Jesus is the fourth and opened up in the house of David. In Malachi, Jesus is the Son of Righteous. Yun po, nung binasa ni Paul bilang Pharisee, mas lumalim po yung kaniyang pananampalataya. Kaya po yung isang tao na nanghahabol ng Kristiyano, nabago yung kaniyang pananaw. Kaya po tanongin niyo itong dalawa, bakit sila maging pastora ngayon? Di ba dati, madre sila? Tanongin niyo sila, kung paano nila na-encounter si Jesus. Dahil ang aking asawa, nung nag-asawa pa kami noon, kahit 10 years kami nagsulatan noon dahil wala pang text noon, wala pang cellphone. Nagkilala pa kami noon, madre pa noon. No? Talagang madugo yung pinagdaanan namin. No? Pero, nung kinasal kami noong 1995, pastor na ako noon sa Nueva Ecija, hindi siya umuupo sa harap, katulad ngayon, doon sa likod. Ayaw niyang matawag na manalangin, ayaw niyang mag-lead. No? Dahil iba. Anong kaibahan natin? Di ba nag-aral din naman sila ng Bible? Nag-aral din naman sila tungkol sa pananampalataya? Ganun din si Pablo. Kahit isa siyang Pharisee, yung pananampalataya ng Pharisee, very strict, no? Very pious. Talagang kapag pumasok sila sa templo, yung sabi nga na maririnig mo ang centavos na mahuhulog. Ganun sila kapayos, yung mga Pharisee. Pero during Jesus' time, kapag nangaral si Jesus, during that time, sabi niya na ayong mga Pharisee, pinapabigat ninyo ang batas sa mga tao. No? Pinapabigat nyo mga don'ts, bawal, maraming bawal.
sayang, no? Kahit yung kanikingan ninyo upang gawin ang tama. Para puro sila turo, no? Hindi nila alam na mas maraming nakaturo sa kanila. Di ba? Kaya mas mahirap ang tao na hindi pa na-encounter si Jesus dahil very judgmental tayo. It's easy na magsabi na ikaw ay mali, ikaw ay masama, pero hindi natin makita yung ating sarili. So yung encounter na naranasan ni San Pablo ay ang Panginoon mismo nangusap sa kanya. Kaya po, nung binasa niya ang Biblia, every book of the Old Testament, the Torah, hindi siya nahirapan na sumunod kay Jesus. Kaya po mga kabataan, ang unang dapat natin maranasan ay yung makita natin sa ating sarili si Jesus. Amen? Paano niyo masasabi na nakita niyo ang Panginoon sa inyong buhay? Yun lamang, pumasok kayo dito, maging born again kayo. Tatanungin ko kayo, ano kayo? Full gospel? Born again? Christian? Saan kayo doon? Bakit? Hindi kayo may duman? Kasi kapag sinabing Christian, dapat alam mo kung bakit ka tinawag na Christian. Sa Acts chapter 11, verse 25-26, diyan po nag-umpisa na may mga tinawag na Kristiyano sa pamagitan ng mga tinuro ni Pedro, nila Paul. May mga tao na sumunod kay Kristo. May mga tao na nanampalataya at sumunod kay Kristo. Ginawa nila yung sinabi ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya po yung pangalan nilang Kristiyano ay nagmula kay Christ. Amen? Kaya po, kapag sinusunod mo si Kristo, you have the authority matawag kang Kristiyano. Kasi kapag hindi mo sinunod, hindi ka dapat matawag na Kristiyano. Dahil tayo yung IAM, I am nothing. Si Christ, kaya tayo maging Kristiyano because we are follower of Christ. Amen? Amen. Kapag sinabi naman ikaw ay born again, tanongin kita, ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Kaya nga sabi ko itong nasa sa harap na itong dalawa. No, tanongin niyo bakit sila tinawag na Joy? Ganda naman yung pangalan na Joseph eh. Bakit kailangan na joy? Ano yung ibig sabihin na joy sa Biblia? Di ba? Dapat mayroon pong ibig sabihin kapag ikaw ay sinabing born again. Kasi si Nicodemus, para isipin yun, hindi na maintindihan. Nagtuturo ng salita ng Panginoon, pero nung na-encounter niya si Jesus, sabi niya, paano ba pumasok sa kaharian ng Diyos? Di ba? Sabi ng Panginoon, sasabi ko sa iyo, hindi ka makakapasok kung hindi ka may ipapanganak muli. John 3:3, di ba? Hanggang 5. So may encounter. Kaya nga, doon nag-umpisa yung encounter ni Nicodemus at Jesus. At nabago po, willing po si Nicodemus na ibigay ang lahat. Kaya po, kung meron po kayong encounter, na-encounter niyo ang totoong Panginoon, are you willing to give up everything? Amen? Dapat
Kapag nag-born again kayo, na-encounter nyo, lingkod dito kayo, wala kayo sa sayo. Amen? Amen. Dapat, ang totoong born again, umaga-umaga dito sa simbahan, naglilinis. Hallelujah. Dahil, ang tumawag sa iyo ay si Kristo. Hindi si Pastora Josephine. Walang ibang hindi tao ang tumatawag sa atin. Kundi, ang tumatawag sa atin ay si Kristo. Amen? Amen. Dahil ang salitang simbahan o church, ibig sabihin, ang simbahan, hindi yung simbahan nito pinatayo ng manggagawa. Kapag sinabing simbahan, nagmula sa Greek word na ecclesia, which means all out. Yun, si Paul, tinawag si Paul. Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Imbes na duming linggo, andyan ka sa trabaho mo. Imbes na linggo, cellphone ng hawak mo. Diba? So kapag mag-response kayo, sasabihin nyo, andito ako, Panginoon. Bibitawan ko na ang cellphone ko. Pupunta na ako sa simbahan sa araw ng linggo. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin ng call out, simbahan. Tayo po yung tinawag. Another word ng simbahan is assembly. Sa Hebrew naman is kahal, which assembly. Kapag sinabing assembly, sinabi sa Hebrew na huwag niyong kalimutan ang araw ng pagtipon-tipon. Kaya may tinawag na assembly. Kaya may assembly of God. Yun pong ibig sabihin ng simbahan. Tinawag. So dito, pinag-usapan natin yung makalangit na pangitain is walang dapat natin makita sa ating buhay kundi si Jesus. Tinatawag po tayo sa paglilingkod. Ano man ang iyong kalagayan, estudyante ka man, magulang ka man, ano yung iyong sitwasyon sa buhay, dapat meron po yung specific na araw na sinagot natin ang Panginoon, andito ako. Amen? Amen. Hindi lang si Paul ang tinawag, pati si Isaiah. Mababasa ninyo sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 10, na dumating yung araw, no? Na si Isaiah ay tinawag ng Panginoon. Pero anong sagot ni Isaiah? Hindi ako karapat-dapat ang lumipo ng bunganga ko. Sabi niya, my lips is not worthy. Anong ginawa ng Panginoon? Pinadala yung seraphim, it's the Holy Spirit. Hawak ng baka, linagay sa bibig ni Isaiah for sanctification. So, yung pagkatawag ng Panginoon, may proseso ang Panginoon sa atin. Kailangan po yung paglilinis. No? Alam niyo, nung araw, nung nasa Benguet pa ako, mayroong isang Kristiyano na hindi pa pumapasok na, tumanggap na sa Panginoon, Kristiyano na. Pero alam niyo, tayo po yung templo ng banal ni Espiritu Santo. Kaya po, ang sabi po ng Kristiyano yan, tinawag po ng Panginoon, isa akong Kristiyano, pero kapag nagalit, lumalabas sa bunganga niya ang mga hindi ka nais-nais. Ano yung sinabi ng Romans chapter 12? Offer yourself as a living
sacrifice. Dahil yung katawan natin, ginagamit natin sa pagpupuri tulad kanina. Ano yung ginamit natin kanina umawit? Di ba pumanga natin? Sabi ng Panginoon, okay lang yung pumapasok sa atin, pumanga. Hindi nakakasira ng pananampalataya yun. Ang totoong sumisira ay yung lumalabas sa bibig. Dahil nagmula sa puso. Ang pumapasok sa bunganga ay lumalabas sa puwetan. Pero yung lumalabas sa bunganga, galing sa puso. No? May mga guro dito? May teacher sa inyo? May isang kwento ako dito sa Pangasinan namin. Kasi nag-aral ako sa Bible College dito sa Pangasinan. No? Merong mag-asawa na matagal ng Kristiyano. 10 taon ng Kristiyano sila. Yung babae ang guro. Yung lalaki, hindi guro, farmer siya. Nagtaka siya dahil everyday naka-lipstick yung asawa niya, nakasuot, siyempre gano'n ng teacher, di ba? Na pumupunta sa school. Sabi ng asawa, naisip-isip niya, meron at nagpapaligaw ata yung asawa ko. Sabi niya. Sinundan niya, minsan. Pero, inisip niya, susunod ako, di malalaman niya ako nagsisilos ako, di nakakaya ako. Sabi niya. Ang ginawa niya, bago pumasok ang kanyang asawa, ay nauna niya sa school. Alam mo yung school, mayroon pong yung ganyan na butas na i-repair nila yung wirings. May parang exhaust na papasukan. Pumasok siya doon. At sa tapat ng upuan ng teacher, pumunta doon upang pakinggan niya kung may nangliligaw ng mga estudyante high school kasi maganda kasi yung masabi. So, siyempre, umaga, dito sa Lawrence naman, umaga, hindi pa mainit. Alam niyo naman ang government school, luma na yung building, yung linagay na ganito, yung tawag yan, yung kesame, narupok. Alam niyo yung narupok? Binukbok. Siyempre, pagdating sa 10 o'clock, 11, ang init na. So, hindi niya matiis, gumagapang-gapang. Hindi niya napansin na yung tinamaan niya na rupok ka. Bumagsak siya sa harap ng asawa niya. Bakit ansyan ka? Ganon ang ginagawa ng tao na hindi pa nalinis ang kanyang puso. May pagdulo. So, sabi ng Panginoon sa John 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. So, kailangan na kapag nangusap ang Diyos, no? Kailangan yung sanctification, yung ino-offer natin yung ating kahinaan sa Diyos sa pangalan ng Panginoon at yung trabaho ng Banal na Espiritu Santo ay tinatanggal yun. Sabi ni San Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko kayang magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi na ako yung gumagawa, kundi yung kasalanan na nasa akin. Kasi yung pinatawad ng Panginoon sa inyo is yung ginawa ninyo kasalanan nung mula kayo, alam ninyo ang tama at mali. Pero, yung manang kasalanan nila Adan at Eva, yun po yung tinatawag na carnal sin. Na yun po ay nasa atin. Kailangan po yung sanctified. Kailangan i-alay din po natin yan upang
pati yung pagsiselos. Kasi minsan, okay naman yung magsiselos ka kung tama. Huwag lang naman yung sobrang pagsiselos dahil babagsak ka sa harap ng sa kapag mo kapag ikaw ay isa. Ika ma. Hindi nakakaya yun. Di ba? So, yun po ang trabaho ng diablo sa buhay ng isang tao na hindi po nag-commit. Dahil ang buhay natin ay buo. Amen? Naniniwala kayo doon? Yung walang cross dito, anak. Ay, dito ba? Nasa likod ko walang cross. Yung cross natin, nasa puso, kitna ng puso natin yan. No? Pero, kapag Kristiyano, hindi pa niya pinapasok, hindi pa na na-encounter si Kristo, yung cross na yan nasa labas. Dapat doon sa loob ng puso natin, andyan yung cross. Ibig sabihin, andyan si Kristo. Di ba? Sabi ng Revelation 3:20, ako'y kakatok sa pintuan ng inyong puso. At kapag bubuksan ninyo, ako ay papasok at makikitira ako sa iyo. Ibig sabihin, because we are the temple of the Holy Spirit, the Holy Spirit is working in us. Tinatrabaho niya tayo. Kaya lang kasi, problema, hindi tulad ni San Pablo, nabasa niya ang every book of the Bible. Hindi ko pa nga tinuloy sa New Testament, nakita niya. Example, sa Matthew, nakita ni Paul, Jesus is the King of the Jews. Sa Mark, nakita niya na Jesus is a servant. Sa Luke, nakita ni Pablo na Jesus is the Son of Man. Sa Juan, Jesus is the Son of God. Hanggang sa Revelation, nakita niya na Jesus is the Alpha and Omega. So every book, kapag binasa natin yan, hindi madaling mababago yung ating buhay. Ganun po yun. Kasi unti-unti nalalaman natin yung ating mga kahinaan. Kapag sakit sana yan, dapat mababasa mo yung binigay ng doktor upang alam mo ano yung bawal at hindi. Tinuturuan ko tayo ng salita ng Diyos. As we grow, no? Tayo po ay lumalago, tulad ni San Pablo, bago siya, dahil ang sinabi dito, yung kanyang pagkatawag, no? Encounter with Jesus is, nangusap si Jesus, sabi niya, I will send you. So, kapag tayo po ay committed, no, sa ating Panginoon Jesus, nagkaroon tayo ng commitment. Dapat ang mga kabataan, meron pong tinatawag na commitment. Pag sinabi, 8 o'clock, 3 o'clock, bago mag-3 o'clock, andyan po kayo sa upuan ninyo. Amen? Amen. Yun po yung tinatawag na commitment. Di ba sa school, ayaw ninyong ma-demerit yung grade ninyo, mas maaga kayo, dahil gusto ninyo magkaroon ng magandang grade. Eh paano? Kapag dumating si Kristo, wala kayo dyan sa upuan, yung upuan yung kukunin niya? Walang excuse ang Panginoon. So, heavenly vision, first, you need to encounter Jesus. Second, you must have commitment. Mag-commit ka sa Panginoon. Huwag ka mag-commit kay pastora. Dahil kapag nag-commit ka, maaaring someday, somehow, magsasawa ka,
Maaaring somehow may makikita ka sa loob, hindi ka na maging active. Pero kung si Jesus ang nakita mo, si Jesus ang nagkaroon kayo ng commitment, 100% may mararating po kayo. Because calling is a personal commitment of our Lord Jesus Christ. Hindi po yan religion. Hindi yan organization. But it is a body that built up with Christian, built up with those believers who give themselves to our Lord Jesus Christ to serve and to be commissioned someday somehow. Ma-commission kayo, di ba? Sabi ni Jesus dito, tumayo ka Paul, tumayo ka Saul, padadala kita sa mga hindi mananampalataya upang mabuksan ang kanilang mata, mapalaya sila sa bitag ng Diablo. Gusto ba ninyo na yung mga kapatid niyo, sa mga anak ninyo, sila ay mapakawalan sa bitag ng Diablo? Mga kabataan? Lahat po tayo dito. Alam niyo nung araw, sabi ko nga sa inyo, ako ay isang ordinaryong tao lang na naggagarden noon. In 1986, before that time, ako ay sobrang lasinggo. Hindi ako, nung tawag yan yung naglalakad na pagiwang-giwang. Hindi ako pagiwang-giwang naglalakad ako. Gumagapang ako. Napag-uwi. Buti ang pagiwang-giwang. Nakita pa niyan ka. Ako hindi. Gumagapang ako upang umuwi ako sa bahay. So, hindi lang yon. Lahat ng bisyo ko. Kasi, during that time, mahilig kami. Kaya nga kami nagkita sa asawa ko dahil yung kanta ng isang folk house singer. Dati ako mga awit sa folk house. No? Sampot mamaya. Hindi na ako nakikita tumugtog dahil pinayaan ko ng mga anak ko ang tutugtog. Kasi ang binigay ng Diyos sa akin is mangarap. Diba? Ang iglesia kasi is a body. Nakakita kayo ng katawan na puro ulo. Naglalakad na ulo lang. Di ba? Matatakot kayo nang sabihin ng multo. Dapat kapag naglakad yan, paa, kamay, sabi noon. Sa 1 Corinthians 12:20, may mga ilong, may mga mata, sabi doon. Pero they belong to one body. Diba? So, hindi mo pwedeng saklawin lahat. Kaya kung ikaw ay paa, every Sunday, before Sunday, maglakad ka o mag-mission ka, mag-invite ka. Kung ikaw ay kamay naman, maaaring magsulat ka, gumawa ka ng maglinis dito, mag-carpenter, o mag-gitara, dapat gamitin mo yan kung isang kamay ka. Di ba? Kung ikaw naman ay bumangat taga-awit, lahat po yun. Kaya nga, tayong tinatawag in different form of body to complete the body of Christ in the church. Na merong dapat kanya-kanyang gawain. Yun po yung tawag. Hindi po yun organization na bautismuhan ka o ano yung gagawin sa iyo just to be a member of local church. Kasi yung isang local church ay ginagamit lang ng Panginoon upang yung mga Christian ay magkaisa. Sinabi yun sa Hebrew chapter 12 na huwag niyong kalimutan na mayroong araw na tayo ay mag-assembly, magtipon-tipon upang magpuri sa Panginoon. Kaya, kapag ang pumunta ay panga, sino yung kamay? Sino yung bunganga? Kawawa naman si Pastora kung bunganga lang nandito, sesermonan niya yung mga upuan. Di
Di ba? So, ang tawag, ang makalangit na pangitain, kapag nakita mo si Kristo, naramdaman mo si Kristo, nakausap mo si Kristo, hindi ka lang mag-commit, kundi dapat makomisyon ka sa isang iglesia. Amen. Upang ikaw ay maging instrumento ng Diyos. Yung buhay. Tignan mo, yung isang lasinggo na katulad ko, binago ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano. Within 5 years, nag-aral ako sa college, hindi ko alam kung paano. Sabi ng pastor ko, kung tinawag ka ng Diyos, bahalang Diyos. Diyan ko natuto na lumuhod, umasa sa wala, pero hindi ako nagkamali na sumunod sa Diyos. Dahil totoo yung sinabi niya sa Philippians. He will supply all our needs. Amen? Amen. Pwede kong patunayan yan sa inyo sa harapan ninyo. Tanungin itong tatlong anak ko. Nag-aral sila sa university. Wala akong pera. Walang sahod ng pastor. Pero bakit sila nakatapos? Because God is faithful to those who responds to the calling of God. Amen. Amen? Amen. Marami ang mayayaman dyan. Marami doon may kaya pero hindi sila nakatapos, hindi sila nakapunta. During that time na ako'y naiwan dahil mahirap lang kami, yung mga kamag-aral ko sa high school, may mga doktor, may mga lawyers na ngayon, andyan sa Manila, mga engineer. Ako, dinadaanan lang ako dun sa kanto na lasing. Mga 1980s yun. Hindi nila alam. Sabi ng Panginoon sa Korinto, tinawag ko ang mga mangmang upang iyain ang marurunong. Amen? Amen. Yung isang mangmang na katulad ko, na walang kaalam-alam, walang kamuang-muang, tinawag ako ng Panginoon upang tumayo sa mga harapan ng mga engineers, mga matataas, nakapagturo ako sa mga seminary, sa iba hanggang sa Mindanao. Dati, alam ko lang nahawakan ay yung gabyong sa garden. Nakarating ako sa Korea ng mangaral, nag-mission ako doon. And any part sa ating Luzon. Kaya, kung titignan ko yung aking sarili, ay ang natin. Pero, salamat sa Diyos, sa John chapter 15, verse 4 and 5, if you remain in me, because ako yung puno, no? If you remain in me, ano natuloy nun? Ay, iniyo. And my word remain in you, You will bear much. you will Bear much bear fruit. much fruit. Apart from me, You can do you nothing. can do nothing. Maging totoo yan sa buhay. So, ganun din ang gagawin ng Diyos sa inyo. You need to have the personal encounter. Gawin niyo na magkaroon kayo ng commitment. Sumunod kayo, magpa-commission kayo. After a year, after na-train kayo, and be willing to be used by our Lord Jesus Christ. Kayo man ay isang engineer, isang lawyer, hindi hadlang na kayo po ay instrumento ng Diyos. Because Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, not to prosper, not to harm you, but to give you hope in the future. Kahit ikaw ay isang engineer, isang mataas ang tungkulin mo, wala yan. Para kang isang usok na mawawala sa mundo ito. Wala kang iiwan. Kaya po, tama yung sinabi ng Panginoon kay San Pablo, pahahayungin kita na bilang isang ilaw
na magbubukas ng mga mata. Kayo po ang ilaw na padadala ng Panginoon sa inyong mga pamilya, kamag-anak dito sa Pangasinan. Hindi lang dito. God will expand your territory, even in foreign world, tulad ni Pastora. Wala pong limitasyon kapag 100% you commit yourself in the response of God's calling. Tama po ang Panginoon, hindi po siya nagsinungaling doon. Alam niya yung bago tayo milihi sa Jeremiah chapter 1 verse 4-15, no? Pinaplano pa lang ng magulang niya na kayo ay panganak, no? The 1,000 of cells ng tatay niyo, isa lang yung pinili ng Diyos at ikaw. Hindi po disgrasya ang buhay natin. Ano man ang klaseng pamilya na pinagmulan natin, ano mang klaseng hirap o anong klaseng pamilya na meron ka, hindi po disgrasya na tayo po ay binuhay ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, kasi si Jeremiah yun I have chosen you, sabi doon. Hindi ka palang nililiit, pinili na kita. The purpose is in the life of Jeremiah to become prophet to Israel. Malay mo kapatid, hindi pa nahuli na ikaw ay tatawagin ng Panginoon sa gabi nito para sa inyong pamilya. Para sa Pangasinan, o someday somehow, ikaw naman ang pupunta sa amin. Sabi ko nga nung araw, iniwan po ang paggagarden, iniwan po ang mga kayamanan. Pumunta ako sa Nuecia, naglalakad sa gitna ng bukid, ang init-init, naghahanap ng house to house. Pero diyan ko nakita kung gaano hirap. Sa amin, mas nahirap kami doon. Pero nung dumayo ito, diyan ko nakita ang totoong hirap. Kasi, because nung nag-asawa kami sa misis ko noon, 1995, we established kinder every place where we go. At yung mga kinder school namin, pagdating nila sa school, hindi pa sila nakakakain. Ang kanilang magulang pupunta pa na magtatanim. At yung ibibigay na pera, yun po yung bibili ng 1 kilo, sa hapon pa lang kakain yung mga bata. Kaya naawa ako. Sabi ko, galing ako sa pinakahirap na lugar, pero meron palang mas mahirap. Sa amin, mas mahirap kami, pero maraming kamuti. Maraming, kahit darating pa lalampas pa yung taon, may palay pa. Kasi hindi na binibinta yung palay. Hindi naubos kasi hindi namin pinapagiling. Magbabayo ka. Kaya tamad kang magbayo, hindi kakain. Kakain ka na lang ng saging o kamuti. Kung gusto mong kakain, magbayo ka ng palay. So, ganun yan. Nakita ko yung nakaraan ko na ngayon, kapag wala akong ginagawa, pinupost ko yung mga nakaraan ko. Gusto ko lang maibahagi yung buhay ko noon at ngayon. Na kung saan ay makikita ng mga tao, yung nakaraan mo ay hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Kundi kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos ngayon sa iyo. Yun po yung interesado ang Diyos na pakialaman. Hindi yung nakaraan mo, di ba? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, sige, tuloy nyo. New creation. The old has gone, the new has come. And the new Has. yung new, yun ang gusto ng Panginoon na pakialaman sa buhay natin. Gusto niya magtrabaho sa chapter ng buhay natin. Kaya po yun po yung pinapakita, yun po yung dinitipin sa, at ginawa ni San Pablo
Kaya nung siya hinuli, sabi niya kay King Agrippa, so King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Mga kabataan at mga kapatid, darating ang araw, hindi tayo tulad sa ibang bansa na maraming pinupukutan dahil sa kanilang pananampalataya, hinuhuli, pinipersecute, sinusunog. Hindi naman dito dahil malaya tayo dito. Pero kaya ba natin na humarap sa sanhedrin dahil lang sa ating pananampalataya? Baka kinutya ka lang ng kapatid mo, kinutya ka lang ng kapitbahay mo, hindi ka na magsisimba sa linggo. O wala lang isasain ka, o wala lang konting bagay lang. Yun po yung tinatanong ng Panginoon dito sa atin sa hapon ito. Are we willing to say, I was not disobedient to the heavenly vision? Masasabi ba natin ngayon na hindi rin ako sumuway sa pangitangin sa Diyos? Masasabi ba natin kapag tayo po ay tinetem ng mga araw na walang-wala, sasabi natin, hindi ata ako makapunta sa simbahan, hindi ako. So, maraming bagay. Pero yun po ay proseso ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, nung pumunta ako sa pagsunod sa Diyos, pumunta ako na walang kapera-pera. 4 years na hindi ko nasubukan na magmerienda. 4 years na wala akong pangbayad. Wala akong gawin kundi manalangin, umasa. Pero diyan ako sinubok ng Diyos. Kung totoo akong susunod na mag-commit sa Kanya. Gusto niya iparanas yung isang bagay. Dahil darating yung araw na hindi biro ang pagiging Kristyano. Ang pagiging Kristyano ay hindi tulad ng sinasabi ng iba na parang masaya lagi. Tanungin niyo si Joy kung bakit Joy ang pangalan niya ngayon. Diba? Tatanungin niyo ang mga buhay din niya na in spite of that, bakit Joy pa rin siya? Mayroon Joy pa rin siya sa kanila. Yung pangalan ko na John, Eagle, diba? Masalamat ako dahil yun kung nakita na yung Panginoon nung araw, di ba yung eagle kasi, gagawin niya sa anak niya, kapag nag-umpisa na lalabas yung pakpak, di ba dadalhin sa taas? Tapos pakakawalan. Yun po yung nature ng eagle. Kapag makita niya yung babagsak yung kanyang na dadagitin niya, hanggang itataas niya. So, ganun po ang buhay. Hanggang tayo po ay matututo someday somehow, ipaparanas ng Diyos ang mga malalaking bagay na hindi pa ninyo naranasan. Amen. God is faithful. Because God is powerful God. God is a God na nangako na hindi napapa. Kaya po sa hapon nito, gusto ko pong ibigay sa inyo ang tanong, willing pa tayo na mag-commit? Amen? Kung totoong Kristiyano tayo, no? Na-encounter natin ang Panginoon. May mga sinulat ako dito na mga sabi dito, no? Basahin ko na lang kasi i-correct niyo yung mga pronunciation ko sa Pangasinan, no? Bali, matatapos na tayo eh. Gusto ko lang basahin yung mga sinulat ko para sa mga lalo-lalo na yung mga nag-training. Na sana may mapulot sila ng aral. Agalabat so pangaro at simba o panunugtog on stage. So encounter say
ay personal. Ya pangasabi ng katawan. Tulad ng Saulo, naging Pablo at galan yaon laod Damasco. Ang kasabi ito Jesus, personal kon manlapo lang man halos ang bilay. Acts chapter 9 verse 3 to 6, yun po yung sinasabi ko. Binasa ko lang sa Pangasinan. Pero yung scripture ay mula sa chapter 9, 3 to 6. Yung kung paano na-encounter ni Jesus. Sinasabi niya, ay yung mga willing na gustong magamit sa iglesia nito ay tulad ni San Pablo. Dapat ang commitment ay hindi maging committed. Alam mo yung Tagalog na committed? Anong kaibahan ng committed at commitment? Committed. Committed ito tama. Ha? Tagalog na committed. Sana maging committed tayo sa Diyos. Hindi tayo committed. Kaya sabi niya, maraming mga tinawag ng Diyos na tulad ni Isaiah. Pwede ba masabi natin, tulad ni Isaiah, andito ako. Use me. Amen. Gamitin mo. Yun po yung willing at nakunawa ng tawag at nakaranas sa Diyos. Willing to say, andito ako. Gamitin mo. Sa anumang uri ng paggamit ng Diyos sa iyo sa loob ng simbahan, dapat yung attitude natin, andito ako. Mangusap ka sa ating Diyos. Gamitin mo. Turuan mo ako. At andito ako upang ibigay ang akin. Bago ko isara ang pagsasalita, sina-challenge ko ang bawat isa sa inyo na kung totoong naintindihan niyo ang sinabi ng salita ng Diyos, naintindihan niyo ang inyong tawag, inaanyayahan po kayo na i-prove ninyo sa hapon niyo. Pumunta kayo sa harap. And I'll be praying for you. We'll be praying for you. Mga kabataan, yung gustong magpagamit sa Diyos, tumayo kayo, pumunta kayo sa harapan. At yung mga ginagamit, mali kayo sa harap, tumawid kayo, mga nanay, mga tatay, kung mayroon, mga bata. Gusto mo ninyo